Pagpalang araw guys, another client naman tayo na Ford Ranger na 3.2 engine. So ang problema, matagal lang hindi nag-start. Makikita nyo naman yung itsura na standby na talaga guys ang matagal na panahon. Ayan. So ibig sabihin talaga ano siya, standby ng matagal. So gawin natin guys, paandarin natin. So, tingnan natin kung ano yung maitutulong natin dito. So try natin paandarin yung engine. Tara. Kita nyo naman, oh, talagang ano na siya, pag-iwanan na ng panahon. So start na. Okay, so on natin guys. Okay, so malambot na yung brake. Ayan. Start. So ayaw mag-start guys. Yan ang problema, ayaw tumot. Yan ang problema guys. So, may check engine. So scan muna natin para makita natin yung problema nito. Okay, so makikita nyo dito guys, napakaraming lumabas na talaga namumula yung kanyang engine scan. So ibig sabihin halos lahat ng module may problema. So dahil nga na-standby na ng matagal, so napakaraming issue. So ang gagawin natin dito guys, isiguro natin yung sa 21 na code na yan, ipasiguro natin yung kanyang PCM. So meron siyang 5. So ito yung kailangan natin mapa-activate, saka na yung iba kasi yung ito yung concern natin eh. So para malaman din kung ano yung kalalabasan ng mga issue na to. So dito nakita natin ito, lumabas mismo yung mga code ng kanyang ignition, yung kanyang glow plug. So yung glow plug walang problema yan guys. So may problema dito is yung kanyang code na lumalabas sa kanyang 02291. So injector low and then engine cranking. So ibig sabihin yan guys, may problema yung yung either yung pressure ng oil o yung common rail system, yung kanyang fuel system. So marami. So tingnan natin kung isa-isa natin guys para ma-locate natin ang problema. Kasi pag ito mostly, ang problema niyan is yung kanyang ECM hindi talaga mag-activate kasi naka-limp mode. So hindi niya pwede ituloy kasi may problema yung kanyang makina. So yun po yung i-address natin. Okay? And then yung kanyang isa pang code na lumalabas guys, itong U0401. So ibig sabihin yung kanyang mismong ECM at saka yung kanyang mismong powertrain control module. So ibig sabihin halos lahat kumbaga hindi na maintindihan ng ECM kasi sobrang dami ng code na lumalabas. So yun ang problema kaya lumalabas yung ganitong code. So basic pointers pa rin, once na kayo dito guys, mag-diagnose kayo dito, kailangan talaga medyo may kunting background kayo sa ECM programming, sa reflash, mga mga code na lumalabas. Kasi kung gagawin nyo is hula-hulaan nyo lang, talagang malalakihan kayo sa gastos. So kailangan talaga yan guys, meron kayong idea. Okay? So sa code natin nakita guys, ito muna una kung tiningnan yung kanyang sistema dito sa loob. Nakita nyo naman talaga nakasolda na siya. So ayan. So ito yung nagiging problema guys, unang-unang code na lumalabas. So ibig sabihin may problema yung kanyang fuse sa kanyang charging system na konektado sa kanyang alternator. So kaya nagkaroon ng code na P0401. Okay, U0401. So yun po yung nagiging issue. So gawin natin guys, kailangan ma-address natin to, mapalitan natin yan. So basic pointers pa rin, mag-diagnose kayo ng electrical. So hindi lang pag yung nakalabas sa check engine, so lahat palitan, hindi. So check mo muna yung basic guys, mag-wiring ka muna, main fuses, battery, tapos alternator, starter, kung ano ba pwede na connection sa may charging tsaka starting system bago kayo mag-proceed sa mga palit module o yung lalabas sa mga check engine. Kasi once na magpalit ka ng module, ABS, PCM, ECM, TCM, so malaking problema guys. Talagang iiwan talaga ng may-ari yung unit, mahal ba naman ng pyesa. Okay, so yun muna yung i-address natin guys. Tapos proceed tayo sa ibang sa injector. Sa injector tayo sa kanyang fuel system. So tara, let's go. So tanggal na yung mga cover guys. Then bago na rin ang battery. So problema, saan na may-ari, ayaw na umandar. Okay, so gawin natin, buksan natin to dito. Palabasin natin yung vacuum sa kanyang sa common rail. Kasi yan matagal lang tambay, ibig sabihin yung crudo wala na ang pressure. Kaya nagiging problema yan. So buksan natin to guys para magkaroon siya ng singaw. Ayan. Halatang alikabok na. Halatang matagal lang hindi nagagalaw to. Ayun, may pressure na siya guys. Ayan, bukas na. So gawin natin pa, start natin makina. Start mo na makina Brad.
Okay, so start natin guys yung ano, makina. Okay, start! Okay! Whoop! Okay, so sirit na. Panalo na to. Dahil lang ha. Sirit siya. Sirit. So matagal na tambay, nag-drain talaga yung crudo. Ayan. Ipitan na natin guys. Ini hard start, ayaw mandar. So wala siyang laman ba? Start natin, try natin after natin ma-bleed. Sana umandar na. So, on position so si apak ng brake katulo. Start. Ayun. So nag-lip mode siya guys. May konting problema pa to. 2 3 start. Yun, mandar. Panalo. Ito na yung guys, uusok na rin sa wakas. Ambay ng matagal. Yan. Kita nyo naman yung wala na yung dito. Kunti lang oil yan. Bandam mo siya. Sabay knocking no? Fuel knock. Okay, so nakita nyo guys, umandar na yung engine. So ginawa natin yung kanyang fuse, pinalitan natin, and then yung kanyang tawag niyan yung engine umandar na rin, pero maingay nga lang, napakalakas ang ingay. So abangan niyo yung second video ko nito na kung paano tayo ma-address yung sobrang ingay ng makina, especially nag-vibrate, tapos nanginginig yung yung steering. So check nyo guys kung ano yung gagawin natin dyan. So abangan yan. So hanggang dito lang. So please subscribe to the YouTube channel, share my video, bye bye, and God bless. See you.